bago tayo magpatuloy, let us open our Bible to the book of Matthew chapter 15, beginning verse 21 up to verse 28. Sabay-sabay po natin basahin ang ating talata. Verse 21. Jesus went away from there and withdrew into the district of Tyre and Sidon. And a Canaanite woman from that region came out and began to cry out, saying, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is cruelly demon-possessed." Verse 23. But he did not answer a word. And his disciples came and implored him, saying, "Send her away, because she keeps on shouting at us." But he answered and said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and began to bow down before him, saying, "Lord, help me." And he answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." But he said, "Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumb which fall from their master's table." Verse 28. Then Jesus said to her, "O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish." And her daughter was healed at once. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayong lahat. Purihin po ang Panginoon. This morning, our topic is all about a mother's great faith. Amen? Ako po ay natutuwa sa mga nanay na talagang meron pong napakataas na uri ng pananampalataya. Amin po ba? Ito lamang pong naging single parent po ako na naranasan ko yung puso ng isang ina. So napakalaga po yung ating pagtatalakayan natin para makita po natin ano nga po ba ang damdamin ng isang ina. So last week po, ang topic po natin is all about our words matters. Natanda pa po ba natin yung 3 points po natin last week? Okay, ano pa yung number 1 point po natin? Our words can defile us. Number 2, our words can defile us. And number 3, our heart's condition can defile us. So yun po yung tinalakay po natin last week. And this morning, I just want to give 3 important points based on the scripture sa text na binasa po natin. So number 1 point po natin this morning, the mother's problem. Hello? Lahat po ba ng nanay nagkakaproblema? Okay. Sabi po ng verse 21, Jesus went away from there and withdrew into the district of Tyre and Sidon. And a Canaanite woman from that region came out and began to cry out, saying, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is cruelly demon-possessed." So, kung titignan po natin yung konteksto po ng ating pong binasa, si Jesus po ay umalis sa Capernaum nung nagtuturo po siya sa kanyang mga disciples. Umalis po siya sa Capernaum and he went to the region of Tyre and Sidon. Nung nandun na po siya sa lugar po ng Tyre and Sidon, po sa boundary ng dalawang lugar na yun, isa pong nanay na mayroong problema ang lumapit sa kanya. So yun po yung mapapansin po natin. So tingnan po natin yung mother's concern. Hello? So yung mga nanay makaka-relate po dito. So, ito nga po ay isang Canaanite mother came to Jesus. Lumapit po sa Panginoon, galing po siya sa Phoenicia or Syro. Ang tawag po sa babaeng ito sa ibang talata ay Syrophoenician woman. Okay? So,
siya po ay galing sa region ng, sinabi ko po kanina, Tyre and Sidon. No po? Ito pong lugar na ito ay occupied mostly by the Gentile people. Pag sinabi po natin Gentile people, sila po yung mga taong outside of Israel. Hindi po sila kasama sa lahi po ng Israel. So, as a Gentile, no po, itong babae pong ito has no business hanging out with Jesus. Wala po siyang karapatan na sumunod-sunod sa ating Panginoon dahil nga po siya ay intil. Lagi pa sinasabi, yung pong mga Hudyo ay meron pong alitan sa mga hindi nila kasama yung mga nakapaligid sa kanilang bansa during that time. So, tandaan po natin, the Canaanites people and the Jewish people were ancient enemies. Patagal na po silang nag-aaway, lumang tipan pa po. Okay? Hindi po sila inaalaw na yung isang Hudyo ay mag-asawa ng taga-ibang bansa, taga-ibang lahi. Hindi katulad ngayon, open na po tayo. During their time, they were not allowed na magkaroon ng intermarriage po yung Jewish people. Okay? So, yun po yung kanilang kalagayan during that time. And they have nothing to do with each other. Yun po yung problema po nila. But, kung titignan po natin yung pong talata pong ito, this woman recognized Jesus. Amen? Amen po ba? Na-recognize niya po si Jesus. Marahil po, narinig niya na yung patungkol kay Jesus. At sa pagtagpo pong ito, meron siyang mabigat na pangangailangan. Yung kanyang anak na batang babae ay inaalihan ng masamang espiritu sa napakatagal marahil na panahon. Amen? Kung mapapansin po natin, kung tayo po ay isang ina at nakikita mo na ang iyong anak ay lubhang nahihirapan, ano ang magiging reaction mo? Hello? Okay. Sobrang masasaktan ka. At ito po ang nararamdaman nitong babae ito. Kaya po, ano ang ginawa niya? Sabi sa talata, she keeps on crying and following Jesus, hoping that the Messiah will give attention to her suffering. Yun po yung nararanasan niya at that time. Ano pa? Naniniwala itong babaeng ito na ang kanyang anak ay mapapalaya sa pagkakailipin ng masamang espiritu. Amen? Amen po ba? Bagamat hindi po siya isang Hudyo, naniniwala po siya sa kapangyarihan ng Panginoon. That is Jesus, that is Master, ay mapapalaya yung kanyang anak. Amen po ba? Sad to say, many of the Jewish people do not believe until now that Jesus is the Messiah. Hello? Tayo kaya? Do you believe that Jesus is the Messiah? Amen. Do you believe that Jesus can do something sa problema mo na dinadaanan ngayon? Amen. Itong babaeng ito, bagamat hindi po siya Hudyo, naniniwala po siya that Jesus can do something para sa kanya minamahal na anak. Amen po ba? At ito po ay napakahalaga. Ano po? Ang babae pong ito, inilagak niya yung buong bigat ng kanyang paniniwala, ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pangangailangan sa Panginoon. Hello? Dahil sa pagmamahal sa kanyang anak, wala siyang ibang magawa. Marahil kung mayroon man siyang kayamanan, ginawa niya na lahat. Pero walang nangyari.
Kung sa Pilipinas nangyari yan, marahil tinawag na ang lahat ng albularyo para palayain sa masamang espiritu. Hello? Pero walang nangyari. Kaya, dahil sa pagmamahal, nung pumunta si Jesus sa Tyre and Sidon, kagad-agad lumapit siya sa Panginoon. Naniniwala babae ito that Jesus is the Messiah from the lineage of David. Amen? Amen. Hindi siya Hudyo, pero kilala niya, nirecognize niya si Jesus. Ang tanong, gaano na po tayo katagal na sumusunod sa Panginoon? Hello? Amen. Do you really know who Jesus is? Kilala po ba natin kung sino si Jesus sa buhay natin? Amen. Do you believe that Jesus will listen to your prayers when you are in need? Amen? Amen. And we will call upon Him. Naniniwala ka po ba doon? So, importante po yung katulad itong babae ito. Kaya siya lumapit sa Panginoon sapagkat matibay yung kanyang paniniwala na si Jesus ang kasagutan sa kanyang problema. Hello? Amen. Hello? Amen. Number 2 po. Okay, number 2 point po natin, the mother's persistence. Sabi po ng verse 24, but he did not answer her a word, and his disciples came and implored him, saying, send her away, because she keeps on shouting at us. But they answered and said, I was sent only to the lordship of the house of Israel. But she came and began to bow down before him, saying, Lord, help me. And he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. But she said, yes, Lord. But even the dogs feed on the crumbs which fall from the master's table. Okay, so tingnan po natin yung first response of Jesus. Tingnan po natin yung response siya. It seems na si Jesus was ignoring this Gentile woman. Hindi niya pinapansin. Hello? Nariyan po ba tayo? Hindi siya sumagot. He did not answer a single word. Noong lumapit po una yung kanyang mga disciples. So, the disciples urged him na paalisin na itong babaeng ito. Hello? Amen. Dahil sunod na sunod. She keeps on crying before Jesus and His disciples. Kaya po, nairita yung mga alagad ng Panginoon. So, nung lumapit po yung mga alagad, sabi nila sa Panginoon, Panginoon, palayasin mo na nga itong babaeng ito. Hello? Amen. Sabi ni Jesus, I was only sent for the house of Israel. So sinasabi po ni Jesus, He was declaring that this woman is outside from the scope of His earthly ministry. Sinasabi ni Jesus, hindi ka kasama sa dapat kong pagtunan ng pansin. Sabi ng verse 24, but they answered and said, I was sent only to the lordship of the house of Israel. Hello? Amen. Sa unang yugto pa lang,
kung ikaw yung babaeng ito at napakabigat ng problema mo, para bagang tinatanggihan ka ni Jesus, what will be your reaction? Ano magiging tugon mo? Parang wala pakialam si Jesus. I-give up ka na ba? Una, kaya sinabi po ni Jesus, una, siya po ay Canaanite woman. Pangalawa, itong babae po ito ay naliligaw. She was lost at that time. So, ginawa po ni Jesus, sinabi po ng Panginoon, He was sent only as the Messiah for the Jewish people. Nayo po ba tayo? Amen. Ano po ang naging reaction ng babae pong ito? Una, nung narinig niya yun, she worshiped Jesus. Kung kayo po ang babaeng yun, ano po ang gagawin ikaw, nanay? Yung iyong anak ay talagang hirap na hirap na. Give up ka ba? This woman worshiped Jesus. Sabi po ng verse 25, but she came and began to bow down before Him, saying, Lord, help me. Panginoon, tulungan mo ako. She bowed down before Him. Yung bowing down symbolizes of worshiping. Amen po ba? Amen. Ipinakita po that this woman acknowledged Jesus as the Master. Amen po? Amen. This woman gave Jesus the highest honor. Yung pinakamataas na papuri at paggalang ibinigay niya sa Panginoon. She bowed down and worshiped Jesus. Hello. Amin po ba? Amen. At hindi pa natapos doon. Siya ay nagmakaawa. Sabi niya, Lord, help me. Because her daughter was suffering. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Hello? Narito ba tayo? Amen. Hindi siya na-discourage sa sinabi ng Panginoon. Tinawag lamang ako para sa mga naliligaw na mga kababayan ko, hindi ka kasama dyan. Ang gagawin mo? Pero ito babae niyo pong ito ay nagsumamo sa Panginoon. Her prayer was in the highest form. Pinakamataas na uri ng pananalangin galing sa puso. Amen? Amen. It was a direct petition. Ginawa po niya, Lord, help me in behalf of their suffering daughter. Amin po ba? It was a fervent kind of prayer. Talagang nagsumamo siya in behalf of her daughter. Pinakita dito yung puso niya na labis-labis na pagmamahal sa kanyang minamahal na anak. Amen? Taas na nga pag inyong kamay, sino po dito ang mayroon pang nanay? Alam niyo po, dito po pinakita yung puso ng isang ina. As people of God, as children, dapat po makita natin yung tunay na pagmamahal ng isang ina. At ipinakita po ng babae po ito. Hindi siya na-discourage dahil alam niya na ang kasagutan na hinihingi niya, na kailangan niya, ay matatagpuan lang niya sa ating Panginoon. Amen? Amen. Napakahalaga po noong persistence. Amen? Amen. Jesus pointed out that she is not included in the covenant between God and Israel. Hindi siya kasama. Ang sakit noon. Di ba? Pero para sa minamahal na anak, hindi niya hayaan yon. Amen? Sabi niya, doon sa
sa verse 26, I think, kung mapapansin po natin. Sabi niya, Lord, help me. Sabi ng Panginoon, hindi mainam na ang pagkain ng mga anak ay ipakain lamang sa mga aso. Just imagine that. Di ba? Hello? Hindi mainam na ang pagkain para sa anak ay ipakain lamang sa mga aso. The word dog in this particular passage is from the word conarion, which means a little puppy. Okay? Or a cute little household pet. Kung napaka-cute na tuta. Sabi ng Panginoon, hindi tama na ang pagkain ng mga anak ay ipakain lamang sa mga cute na tuta na yan. Hello? Pero wag ka, sa time po natin, mas mahal pa yung pagkain ng tuta kaysa pagkain ng tao. Narinig ba tayo? But during their time, yun nga, pagkain ng tao espesyal. Iba yung pagkain ng aso. Pero ang tabubahay pong ito, magugulat ka sa kanyang pananampalataya. Sinabi ng Panginoon, or sinabi ng babae ito sa Panginoon, that she is not worthy to come into his table. And that all she wanted, she was asking for the crumbs that falls on the table of her master. Amen? Nariyan po ba tayo? Sabi niya, oo nga Panginoon, pero ang mga tuta, yung mga aso, ay naghihintay na pakainin mula sa hapagkainan ng kanilang mga master. Hello? Pansinin po natin, ang unang sinabi po ng babae ito, Jesus, Son of David, have mercy. Jesus, Son of David, yun po yung una na sinabi ng babae ito. But she got no response from Jesus. Why? Because yung pong Messiah was a covenant of God between God and His people, Israel. Amen? Amen po ba? Nung tinawag po ng babae ito ang Panginoon na Lord, Jesus responded because He is the universal Lord. Amen? Pansinin po natin, nakita niyo pa yung diferensya. Nung tinawag niya si Jesus na Panginoon, saka lamang sumagot ang Panginoon, saka lamang nag-respond si Jesus. Hello? Pero pansinin po natin, ito po babae pong ito, she did not give up, but became persistent despite the repeated reluctant response from Jesus. Talagang hindi siya nawala ng pag-asa. Ito po yung problema ng maraming Kristiyano. Kapag ka nananalangin tayo, kapag hindi natin natatanggap yung ating panalangin, most of the time we give up. Hello? Most of the time, tinatamad na tayo magsimba. Most of the time, tinatamad na tayo manalangin kasi walang nangyayari. But this woman did not give up. What if nag-give up po siya na mangyayari sa kanya anak? At ito po yung puso ng isang ina na gusto pong makita natin. Na kahit anong mangyari, hindi mag-give up ang isang ina para sa kanyang minamahal na anak. At yun po yung puso ng Panginoon. Hindi give up ni Jesus ang bawat isa sa atin because of His love for you and for me. Amen? He died on the cross because of you and because of me. This woman did not give up. Amen? Nariyan po ba tayo? We need to be persistent before God to come to Him in prayer. Huwag tayong mag-give up. Sabihin mo sa katabi mo, do not give up. Do not give up.
Amen? Madali tayo mawala ng pag-asa. Sabi mo sa kanya, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Number 3. Ano yung number 1 point po natin? The woman's problem. Number 2, The mother's persistence. or the mother's problem. Number 2, the mother's persistence. Number 3, the master's provision and redemption. Sabi po ng verse 28, Then Jesus said to her, O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish. And their daughter was healed at once. Amen? 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 Jesus was amazed on the response of this woman. Akalain mo, nagulat ang Panginoon, nabigla si Jesus sa uri ng pananampalataya ng babaeng ito. Nangyari na po ba sa atin yun na talagang kahit kita mong negatibo na naging positibo pa dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Amen? Na talagang zero balance ka na, biglang-biglang may kumatok sa bahay mo. Mari siya nga pala. Amen. Ito yung utang ko 20 years ago. Amen? Hindi mo inaasahan na ilista mo na sa tubig, biglang dumating, nagbayad. Kinubig ng Lord kasi meron kang pangangailangan. Amen. Hello? Narin po ba tayo? Amen. Jesus did not condemn this woman because he was not a Jew. Hindi po niya kinondem ang babaeng ito dahil hindi siya Hudyo. Amen? Instead, she was commended because of her great faith. Pinapurihan po siya ng Panginoon, O woman, great is your faith. Amen po ba? Amen. This woman got an assurance from Jesus. Binigyan po siya ng katiyakan ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Hindi lamang po niya natanggap yung kanyang panalangin, but she experienced the power of Jesus. Amen po ba? She experienced the power of redemption. I do believe na ang babae pong ito ay nagkaroon ng kaligtasan. Although siya po ay isang Gentile woman because of her great faith. Sabi ng Panginoon, Great, O woman, great is your faith. Napaka-taas, napakalaki ng inyong pananampalataya, ginang. Hello? Amen. Hello? Amen. Dahil sa kanyang pananampalataya, nakita po yung puso ni Jesus. Amen? And she was assured that Christ's redemptive plan was not only for the children of Israel, but for everyone who believe. Bagamat siya isang hintil, siya ay binigyan ng atensyon ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Hello? Amen. Narin po ba tayo? Amen. At ano pong nangyari sa bata? The daughter was healed as a result of a great faith. Sabi pa ng verse 28, and Jesus said to her, O woman, your faith is great. Hello? Amen. It shall be done for you as ano po? It shall be done for you as you wish. Kung ano yung laman ng puso mo, yun ang mangyayari. Yan ang gagawin ko sa iyo. Tanong ko, ano ang laman ng puso mo ngayon? Hindi ko sinabi sinong laman ng puso mo ngayon. Tanong ko, ano ang laman ng puso mo ngayon? Pera. Ang sabi ni Jesus, it shall
be done as. Ang tanong, do you have that great faith? Amen. Amen? Amen. Do you have that great faith? Amen. Ano sabi ni Jesus? It shall be done as. Ulitin ko, do you have that great faith? Amen. Ang hina, do you have that great faith? Amen. It shall be done as you wish. So sabi po ni Jesus, hindi pa ako nasabi niyan. Amen. Amen. At ano pang nangyari? And their daughter was ill at once. Amen. Amen. This little girl was set free from the power of darkness. Pinalaya siya sa kamay ng kadiliman. Amen? Amen. Hindi na po siya maaaring pahirapan ng masamang espiritu. Amen? Amen. 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 Kapag mayroon kang mataas na pananampalataya, ano man ang problema mo, hindi ka kayang daigin ng kaaway because of Jesus. Hello? Amen. Ano man ang problema maranasan mo, ang Panginoong Hesus na minsan para bagang hindi siya kumikilos sa buhay mo, kapag hindi ka nag-give up, kapag nandun yung pananampalataya mo sa Panginoon, mga kapatid, gagawa siya ng himala sa buhay mo dahil mahal ka niya. Hello? Amen. Are you with me? Amen. Ganun ang Panginoon. Ganun kanya kamahal. Kung naibigay niya yung kanyang buhay para sa akin at para sa iyo, how much more yung pangangailangan mo ngayon? Kaya tanong ko kanina, ano ang laman ng puso mo? Hello? Amen. Ano ang pangangailangan mo? Ano ang kailangan mo sa Panginoon? Dapat masabi muna ng Panginoon, Anak, great is your faith. Amen. Amen po ba? Amen. Dapat makita muna ni Jesus yung puso natin. Anak, great is your faith. Kaagad-agad, nung sinabi ni Jesus yun, Woman, great is your faith. Kaagad-agad, instantly, napalaya sa kamay ng kadiliman pagbabang. Amen? Amen. Conclusion, you need the grace of God. Kailangan mo ba ang biyaya ng Panginoon? Many people of our time are missing the grace of God because they fail to recognize Jesus and rejected Him as their personal Lord and Savior. Ito po yung kakalungkot. Many people who are in need fail to recognize that Jesus is our Lord and our Savior. You need to trust Him like what this woman did. Amen. Amen. Because of her love for her daughter, she did everything she could. At tinas niya yung level ng kanyang pananampalataya. Kung ang pananampalataya po natin ay kasing laki ng laga niya, itaas natin. Makita ng Panginoon, Oh my son, Oh my daughter, great is your faith. Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Let's bow down before God this morning. Lord God, thank you so much, Lord God, for your word. Thank you for your wisdom. Thank you,
Lord, we just want to come into your throne, asking for your divine intervention. Many of us, Lord God, does not have that great faith like that woman. Lord, we are asking for your grace and mercy upon us. Touch our heart, touch our mind. May your grace be upon us, Lord God. Lord, if any of us who are suffering from any sickness and diseases, we have some emotional needs before you. Lord, I pray that you will just intervene upon the life of these people. Father, I pray that we can just have that faith like this woman, Lord God. I pray, Lord, for your divine provision upon our people. Touch our heart, Lord God. Touch our mind. And Lord, we just want to entrust all of our needs before you. Just want to entrust, Lord God, all of our prayers before your throne. Thank you so much, Lord God. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you so much for watching, and may the Lord bless all of us. Thank you, and God bless.